na napakaganda po ng batas. Alam niyo po, ang tingin ko po sa batas is kailangan po, lalo na po ang isang academician, may mga pundasyon po yan. Kaya gustong-gusto ko po ang legal history. Gustong-gusto ko po ang Roman law. Kasi makikita niyo po yung universal logic of deciding what is right and what is wrong, why those immutable principles keep on recurring century after century. You dig at the foundation and you draw the architecture. And you find out that all pieces of the law, all pieces of legislation relate to another. So sa akin, ang aking unang duty sa aking mga estudyante ay ipakita ang kagandahan ng batas. Then, i-drawing ko po. Kumbaga, mahilig ko ako mag-drawing sa blackboard. Pinapakita ko, ito ang basic principles. And then, ito ang necessary consequences ng basic principles na yon. Ngayon, lumilihis ang batas ng konti upang hayaan na ang exceptional circumstances ay maging exceptions. And then, pinapakita ko po, from civil law, commercial law, political law, kung paano nagre-relate isa-isa itong mga principles na ito. At gusto ko, ang isang kinagagala ko po, yung mga estudyante ko po ay nagniningning ang mata, kumikislap sa tuwa na may ganda pala silang nakikita sa universe of the law. And then nakikita po nila na kaya po nilang dagdagan yung architecture na nakikita ko. When they find in themselves the capacity to draw up a similar architecture and make the same kinds of relationships that I introduce them into, masyado hong masaya ito sa isang profesor. Kaya kung meron pong ibibigay sa akin na original idea ang isang estudyante, naku, pumapalakpak po ang aking puso. Tingin ko po you have to introduce them to the greatness of the minds of those who had for centuries already structured our law. You have to tell them about the social necessity for these laws to be in place. And then you have to show your own passion para sila ganadong-ganado. Ipakita po natin na ang batas ay buhay, hindi yun technical, 1, 2, 3, apply, pak, memorize. Hindi ho, ano po ang philosophy? Ano po ang undying logic nitong mga rules na ito? So, I am a mentor. Yan ho ang hindi matatanggal sa akin Kaya nga ho doon sa aking judicial staff, yung aking law clerks po, yung mentoring po hanggang ngayon, tuloy-tuloy. We explored our strategies together. And I draw a roadmap for them, especially in the complicated cases. And when they are able to see na meron silang capacity to build on that roadmap and even, in fact, show me roads that I had missed, that's a thrill for me. And then I try to tell them that there is a career beyond being a law clerk. You can be a judge. And I have promised that at the right time, when they have ripened, I hope that they will join the ranks of the judiciary as well. I have also, maari kong wag sana magalit ang aking mga law clerks, tinutulungan ko rin po sila sa scholarships abroad. In fact, dun sa mga law clerks ko, paumanhin po, 4 po ang mag-abroad. Kasi sinabi ko po sa kanila, dun sa mga funding agencies, alam niyo po, malaki ang aking panaginip para sa itong mga batang ito. Ito po, nakikita ko, pagbibigyan po natin ng tulong, magiging great person po ito. Maari pong nandun siya sa ganong posisyon in the future. Tulungan po natin siya kasi sayang po ang talino at kabutihang loob na binigay sa kanya. Ang bait po ng Diyos. 4 po ang scholars. 1 po na Fulbright at 3 pong Chevening. 3 po sa UK, at 1 po sa Georgetown. Pasensya na lang ho, nagkwento ako ng ganito. Pero ganun ho akong ka-excited para sa mga kabataan natin. Ang duty po natin is to give the young generation hope. Not to make them cynical, not to make them jaded. Kaya nga, masakit sa akin pag ang mga matatanda ang nagsasabing ng yung mga batikang practitioner, okay lang yan, okay lang yung bribe. Huwag po natin gawin yun Yun po ang aking tingin. Before you joined the Supreme Court, you also did significant work as a consultant on judicial reform. Now that you are a member of the Supreme Court, to what extent are you pursuing these reforms? Sa kagalakang palad po nasama po ulit ako sa diskusyon. At yung mga opisyales po ng World Bank ay sinisimulan na po akong i-orient dun sa mga years na na-miss ko. So, yung una ko pong ginawang papel noong
95 as a seed paper for the technical assistance that the UNDP was willing to give the Supreme Court. It's technical assistance. From that concept paper, kung bakit ang economic development ay hindi gaanong mausbong sa Pilipinas at anong relasyon ng hudikatura doon, naging malaking project po yun. At nag-usbong po yun ng Blueprint for Judicial Reform. From that blueprint, nag-take off po yun doon sa Action Program for Judicial Reform. Tapos may mga subcomponents po yun. Ang natutuwa po ako nakikita na yung isa pong sinamahan kong proyekto, yung mediation, yung case management system, ay buhay pa. Nakikita ko rin po na until now, yung pag-dialogue ng basic sectors at ng judiciary, yung dialogue ng economic sectors at ng judiciary, nang sinimulan ko po noong mid-1990s, ay nagyabong po ng maraming diskusyon at dialogo in the future. Yun nga pong mediation. Masaya ho ako na andyan at buhay at ang ganda po ng resulta. Pero may mga studies po doon na kailangan po nating pag-aralan ulit. The Action Program for Judicial Reform was written in the late 1990s and in the early 2000s. They have to be updated kasi hindi nila nakita yung projection ng population, yung problem ng urbanization, not even the existing traffic problem now, no, which is somehow affects the dispensation of justice. It has to be updated. Many of those principles need to find their voice in legislation. Kailangan natin pong i-articulate yan, especially in the concept of rationalization of the assignment of courts. At nais ko po sana na if there are reforms that need to be legislated, because reforms cannot be dependent on the personalities of the Chief Justices. Kailangan po, it is an institutional commitment. And because it is an institutional commitment, it must be locked in place. Not on the basis of personalities changing, but because we have to take the long-term view of things. Yun po ang nakikita ko ngayong kagandahan. Kasi po yung computerization, it's ongoing now. Ang dami-daming changes na gagawin natin. We hope to catch up with the private sector. We hope to catch up with our counterparts in the other countries. So, madami hong trabaho at kailangan po ang tulong-tulong ang lahat. Not only the judiciary po, kailangan po namin ng tulong ng Kongreso at ng executive. May konting limitasyon po kami sa oras, kaya bibigyan ko naman ng puwang yung mga mungkahing tanong. Una po, what would be the specifically and uniquely feminine input of a lady Chief Justice to the historically male-dominated Supreme Court? Maikli lang po. Yung instinct po at intuition ng babae, matindi po yun. Hindi ko po sinasabi kung anong gender ang superior. Kasi maliho yun kanya-kanyang place po yun Pero when you see a female justice or a female judge and you see really uprightness in that life. Nakakahanga po kasi ang dami po, may mga double burden po ang babae. Di ba traditionally po, pagkatapos ng asikaso natin ng trabaho sa opisina, pag-uwi natin, tayo po mag-aasikaso sa bahay. Napakalaki po ng handicap. So yung ability of women to take in so much work, so much burdens, nandun po yan. So the nurturing quality is, in fact, these abilities are actually very strong leadership abilities. Kasi ano po ba ang definition natin ng leader? Ang definition ko po ng leader is someone who can sacrifice the most. Someone who will not ask his followers to give up anything that he himself is not willing to give up. Someone who is willing to bear the cost first. Hindi po ba marami pong babae sa lipunan, lalo na po ang mga nanay, araw-araw po pinapakita yung qualities na yan Nurturer na po sila. Sila pa po ang nagsasakripisyo. Sila po ang nagli-lead. Sila po ang nagfa-find ng solution. At kung magkwento po sila ng napakagandang fairy tales at bedroom time stories sa mga anak nila, sila po ang nagbubukas ng beauty ng mundo sa mga murang isipan ng kanilang mga anak. Instinctive po yung paggawa namin ng ganyan. So, whether that is the kind of leadership we propose, tingin ko may resonance po yun sa pusong Pilipino Pangkat ng tanong, siguro babasahin ko na yung tatlo, no? Magkakaugnay po ito marahil.
how would you describe your relationship with other justices? Do you think you have ascendancy over them being junior? And what do you think of a Chief Justice who is always in the dissenting opinion? Magandang tanong po yan kasi mahirap pag-isipan po yan. At pinag-iisipan po yan ng maraming tao. Noon pong si Chief Justice Claudio Tihanki ay naluklok bilang Chief Justice, ang buong bayan po ay nagkaisa na siya po ang kailangan. Yung majority po ng justices na iniwan po niya from the Aquino Court, which was 6, na-carry over naman po sa Tihanki Court at nagkakaisa naman po talaga sila. So, hindi po indikasyon na pag nasa dissenting side ka, hindi mo kayang mag-lead. In fact, I think his brave dissent allowed people to believe in the judiciary again under his leadership. Yun pa ang panguna, no? Pangalawa po, gaya po na sinabi ni Chief Carpio po, ang sinabi po niya is, ang aming kalaban sa issue ngayon ay aming kaibigan kinabukasan. At maaari naman ang kalaban namin sa susunod na kaso. Wala pong permanent alliances. At ito ay pinakita nung less than 24 hours after the vote of conviction came out. Nasa, kami noon decision writing recess. So, nasa malalayong lugar po nga yung iba Nagpatawag po si Chief Carpio at sabi po niya umalis po kayo sa inyo kung saan man kayo at doon pumunta kayo kagad after lunch at magmi-meeting tayo. Lahat ho ng kaya, dumating. And unanimously, wala hong nagsumbatan, bakit ikaw kasi nag-dissent? Bakit kasi ikaw nasa side kang ganito? Wala hong nanumbat na ang impeachment trial ay naganap dahil sa mga dissenters. Nagtatawanan ho kami and we came collectively with unanimous resolutions, all to ensure the people that the court is functioning without skipping a beat. Ganon din po yun Kasi professionals po lahat So they understand what they need to get over with. And they know that this is the law, we cannot do anything about it. So immediately, assume po ng court function. Ganon din po After Chief Justice Tihanki was installed, the court came together. Nobody ever said, why were you always a dissenter that led to the downfall of Mr. Marcos? Wala hong ganun, wala hong sumbatan. Yun ho ang beauty when you get to be in a collegial body where you have to respect strong individual opinions, gaya po ng nasabi ni Justice Peralta, minsan nga po nagkakasigawan kami. Pero kaya po namin yon. Nagkakasigawan, tas maya-maya nagkakabiruan. Kailangan po may ganong qualities po kayo. Kung hindi ho kayo tatagal. Kasi yung assault po, habang kayo ay nasa kabilang side, matindi po yun. Kailangan yung dibdib nyo po, kaya yun. Maraming salamat po, Justice Sereno. Good luck. Thank you, Mr. Salamat Chair. Po. Justice Lagman, please. Thank you very much, Mr. Chair. Justice Sereno, magandang hapon po. Magandang hapon po, Justice. Una sa lahat, binabati ko kayo sa galing ninyong managalog. Ngayon ko lang kayo nadinig na nagsalita sa wikang pambansa. Salamat At po. ako ay lumubos na humanga sa inyo. Ako mismo na taga Bulacan ako ay hindi ko maisip ang sarili ko na magsasalita ng ganyang kalalim na pananagalog. Dahil dito, sisikapin kong tanungin kayo sa wikang pambansa.